At bukod pa ho dyan, eto, may isa pang comics, mga kababayan. Yung reforma naman po sa edukasyon naman, di ba? Mga bahay, tirahan, ngayon naman, edukasyon naman, mga boss, di ba? Ano sabi dito sa reforma sa edukasyon? Classroom construct. Naku, pangako nung dating nakaupo dyan, pangako nung yung pangako ho, nung dating secretary, madaming mga classroom. Bakit po mukhang etong si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung mga tumutupad po, mga boss J. Pamoser, doon sa mga ipinapangako ng mga DDS? Diba? Pangako ni Marcoleta, 2,000 pababa, sagot niya na. O sagot na ng gobyerno. Wala pa din hanggang ngayon. Hanggang si Sandro Marcos, hanggang si Martin Romualdez, kumilos na para doon. O classroom na pangako ng dating ng vice-presidente, walang nagawa. 1,000 daw. Ang plano, ilan daan, wala pa nga yatang 200 yung napagawa ho. Yan ho, ganyan ho sila. Mahilig silang mambintang, pero ang katotohanan, sila yung mga walang ginagawa. Mga bossing, gusto ko lang hong ipanood sa inyo, mga kababayan, itong pagpapahalaga, no? At pagbibigay ng importansya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan nating mga guro, mga bossing. Hindi yung tipo bang, sige, trabaho kayo dyan, trabaho nyo naman yan, bahala, tapos na. Ganun na lang. Hindi ho, mga kababayan. Simula sa mga magsasaka na hindi niya pinapabayaan, lalong-lalo na po yung mga manananim ng palay na pinagpagawa niya po ng halos 100 o mahigit na po, lagpas na po sa 100 yung mga naipagawang rice processing po para sa mga kapwa natin Pilipino, mga magsasaka. Ngayon, ito naman po, ang tinutuunan ng pansin ng Pangulo ay yung mga guro po. Yung mga guro na napaka-importante po, no, sa bawat buhay ng isang individual. Kasi po sila yung talagang humuhubog sa bawat isang tao. No? Sila po yung talagang pangalawang tahanan o pangalawang pamilya ng bawat individual ho, mga bossing. Kaya po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po isa-isang tabi lang po yung mga sakripisyo ng ating mga kababayang mga guro. No? Tignan niyo po ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito. At tinitiyak ko po na ikaiinit ng ulo ng mga DDS itong ginawa ni Pangulo. Bakit to? Kasi ayaw nilang nakakakita ng magagandang bagay o magagandang proyekto ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila pabagsak para naman ang magbenepisyo ay yung mga Duterte na puro ginagawa na lang po ay paninira sa ating Pangulo. Panoorin niyo po ito. Marami pong nasasabi. Ang tanda mo na, teacher, ba't ka? Yung mo talaga naiiyak sila. Taong 2017 po, nung nag-try po akong magpa-promote, dahil po sa kakulangan ng mga papel, hindi Ayan, mga guro natin. pa enough yun. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang Sabi ko sa inyo kung tanungan portion lang po, mga boss J. Pamoser, patungkol doon sa mga proyekto at pagbibigay ng atensyon ng Pangulo sa ating mga kababayan. Madami po niyan, mga bossing. No? Kaya lang, kadalasan napupunta yung attention po ng mga vloggers doon sa mga pinapakalat na mga fake news ng mga DDS na mga vloggers mga kababayan. Kaya ang nangyayari, idinidepensa, napupunta ang oras namin, ang oras ko doon sa pagdepensa, no? Pero ito po, madaming proyekto ang gobyernong ito para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga guro. taas ang posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Ayun, salary grade, teacher 1. SG 11, salary grade 11, 12 to master teacher. So ngayon, lahat sila talagang aangat. Walang magre-retire na teacher 1 ka pa din. Teacher 1 ka pa din. Ilang taong ka teacher 1? Ngayon,
karamihan dyan, baka yearly or kung ilang beses tumaas. Pati po yung sweldo nila, mga kababayan. Lord, totoo na ba to? Ayun na, totoo na pala to. Ang malaman nilang nagpapapromote ako, sila yung unang-unang natuwa at kinongratulate nila ako. Sabi nila, ay si Mama, sawa. Siyempre ho, mga kababayan. Diba? Hindi po matatapos dyan yan. Kailangan talagang patuloy, lalo na po pagbibigay ng papugay sa kanila. Napaka-importante po yan. Sabi ko nga sa inyo, sa buhay ng isang tao, napaka-importante, napakahalaga po ng mga naging guro natin, mga bossing. Sila ang humubog sa atin. Bukod doon sa paghubog sa atin ng ating mga magulang, kasama po dyan yung paghubog ng ating mga guro, lalo na sa ating kaisipan. Lalo na yung mga tinatamasa nating mga kung ano yung mga tinatamasa natin, mga kababayan. Utang din natin yan sa magulang natin at sa mga guro natin. As mapopromote na siya. Wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyo. Totoo naman po. Diba? Yung iba hindi naman magiging profesor, yung iba hindi naman magiging magaling na businessman, yung iba hindi naman magiging magaling na doktor, yung iba hindi naman magiging magaling na inhinyero. Kung di po dahil sa magulang at pangalawa po dyan, yung guro, mga bossing. Yung mga estudyante. Ako po si Teacher Lizelle C. Tosio, 23 years in service bilang Teacher 1 at Teacher 4 na po ngayon. Ako po si Teacher Angel. Diba? Nakaka-proud po talaga yan, mga bossing. Lalo na sila ay guro. Tita Bidagatan, 37 years in service as Teacher 1. Ngayon po ay Teacher 3 na. Ako po si Ginang Emily Pito. Napopromote sila, mga kababayan. Napaka-importante po niyan. Anyway, mga bossing, ang gusto ko lang naman po ay panood sa inyo yung hindi pagtalikod o iniiwanan ng ating Pangulo yung mga ganitong bagay. Hindi po, sabay-sabay lahat po aangat, mga kababayan.